Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naghain ng mosyon ang minorya sa Senado para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod na mga batikos na tila dinedelay umano ito. May mga hiwalay ring mungkahi ang isa namang majority senator na bawasan ang articles of impeachment at ikasa ang paglilitis sa loob ng 19 na araw lamang. Mula sa Senado, nakatutok live si Mav Gonzales. Mav. Mel Emil, nagsasalita pa rin hanggang ngayon si Senate President Chis Escudero sa plenaryo ng Senado para talakayin yung ibang mga issue nga na ni-raise nung kanyang mga kasamang senador dito. Kabilang na rito ay yung sinasabi na inupuan ng Kamara ng 2 buwan ng impeachment complaint pagkatapos ay ngayon mamadaliin ang Senado. Ang sabi niya ay patunay lang ito na mahabang usapin talaga ang impeachment dahil sa ngayon ay halos 2.5 oras na ang diskusyon. Pero bago nito, opisyal nang naghain ng mosyon ang Senate Minority Bloc sa sesyon ng Senado para simula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi na ang batiko sa Senado dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila sinisimulan ang articles of impeachment laban kay VP Sara na ipinadala ng Kamara noong February 5. Kabilang sa mosyon ni Pimentel na una, suspendihin ang legislative business ng Senado. Pangalawa, mag-convene na ngayon na bilang impeachment court. Pangatlo, manumpa ang Senate President bilang presiding officer ng impeachment court. Pang-apat, manumpa ang ibang senator judges. Panglima, talakayin ng impeachment court ang kaso laban kay VP Sara at gumawa na ng trial calendar. Pang-anim, ipatawag ang prosecution panel bukas alas 2 ng hapon para basahin ang articles of impeachment. At pang-pito, isyuhan ng writ of summons ang bise. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, napilitan silang gawin ito dahil 3 araw na sesyon na lang ang natitira sa 19th Congress. Nanindigan naman si Senate President Chis Escudero na dapat ipresenta muna ng House prosecutors ang articles of impeachment para gumulong ang proseso. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, nakaalyado ng mga Duterte, susunod siya kung anong schedule ang aprubahan ng liderato ng Senado. Ang importante ay mag-umpisa na ang trial proceedings kasi yan ang utos ng ating konstitusyon. Mr. President, my dear colleagues, any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? If we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ng impeachment trial mula June 11 to 30 at hatulan si VP Sara sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Hontiveros, masyadong maigsi kung 19 na araw lang ang impeachment trial. Sa mga simpleng civil cases nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. Ito pang napakahalagang proseso ng impeachment. Sabi naman ni Senate President Escudero, kailangang desisyonan ng buong impeachment court ang magiging schedule nila. Nasa prosekusyon na rin daw o sa kampo ni VP Sara kung gusto nilang kontian ang articles of impeachment para mapabilis ang trial. Paglilinaw naman ng leader ng Senado, wala silang intensyon na patayin ang impeachment ng bise. Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ang nasasakdal at ang prosecution.
na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Sabi nila, napakabilis yung 19 days. Si President Trump na-impeach 5 days. Si President Clinton, maigsi din po yun. So, ibig ko sabihin, Mr. President, we can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over. Emil, hanggang ngayon hindi pa rin nadedesisyonan sa plenaryo ng Senado kung i-convene na ba nga ngayon ng impeachment court o sa Wednesday o bukas. Pero kani-kanina lamang ay naghain ng resolusyon si Senador Robin Padilla para ibasura ang impeachment complaint kay VP Sara. Sa Senator Resolution number 1371, sinabi dito na mag-a-adjourn sine die ang Kongreso sa June 13 at dahil dito ay considered na tapos na at hindi na pwede pang gawin yung ibang mga procedures dito, kabilang na yung impeachment. Dahil daw hindi matatapos ng 19th Congress ang magiging impeachment trial, ay dapat na ikonsidera na itong terminated. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzalez.